ito na yung mga itlog na iloload natin ngayon sa ating incubator. At ito no ay nakolekta natin ng 2 linggo. So okay na no kahit 2 linggo na itlog na ito dahil yung mga nasa unang linggo inilagay natin sila sa ating chiller para ma-preserve yung kanyang fertility. So ito ay nasa mahigit 100 lahat no, kasama na dito yung itlog ng pabo. Ito yung mga breeders natin dito no. Dito sa unahan ay ito yung mga panibagong breeders natin at doon naman sa kabila ay yun yung mga unang mga breeders natin no. So neat lang yung kanilang pagitan, pero kung napapansin nyo kahit mga matured no, yung mga tandang natin dito ay hindi sila nag-aaway dahil ito no yung karakteristik ng isang Sampie native chicken no, na hindi sila matatapang na mga manok. So kahit nasa isang range lang sila ay hindi sila nag-aaway-away, pero kung lagyan ito no ng panibagong manok ay sakan lang sila makipag-away dahil territorial din kasi yung mga manok natin. Pero sa pag ganito lang no na nagkakasama na sila diyan, kahit mga matured na no yung mga manok natin ay talagang hindi sila mag-aaway-away. So ito no yung kagandahan ng Sampie native chicken. Noong isang araw ay nag-inventory tayo no ng sales natin dito sa pagbebenta ng manok noong nakaraang taon. Hindi natin lubos akalain no na kahit unti-unti lang yung benta natin, pero umabot pala ng 100,000 mahigit yung naging sales natin from July no hanggang sa December. So ito yung sales natin no sa buwan ng July. So umabot siya ng 11,358. At pagdating naman sa August ay nakabenta tayo no ng 17,465. So pagdating naman sa buwan ng September ay nakabenta din tayo no ng 12,887. At sa buwan ng October, ito yung pinakamalaking sales natin no dahil nakabenta tayo dito ng 211 heads at ang nabenta natin no ay 44,000 at ang naging sales natin no ay 44,717 pesos. So ito yung pinakamalaking benta natin no sa 2024. So pagdating ng November no ay humina yung sales natin dahil sa kaunti lang yung naging manok natin no. So nakabenta lang tayo ng 8,860 at sa buwan naman ng December ay ito yung pinakamahina no dahil 5,190 lang yung naging sales natin. Dito sa kabuuan ay ina-add natin lahat no at nakabenta tayo no ng 100,477 pesos yung naging sales natin dito sa pagbebenta ng mga manok. So yung mga pinagbentahan ng ating mga manok ay dito lang no sa local natin, sa local market lang natin dahil hindi tayo no nagbebenta ng mga manok outside sa ating province. So ngayon ay kahit maliit lang yung market natin ay nakabenta tayo no ng mahigit no 100,000 sa kita no ng pagdress ng manok, at yung iba naman ay kumukuha sa atin no ng mga live. So kahit ganoon no ay syempre ay meron tayong nakita no na sales dito, at saka yung sales naman ay siya naman ginagamit natin no sa pagpatakbo ng ating manukan. So ito no yung kagandahan sa pag-aalaga ng mga native na manok dahil talagang meron tayong market, at syempre nakadepende pa rin yun no sa lugar natin kung ano yung malakas ang bintahan. So pero dito sa akin mas prepared ako no na native yung inaalagaan ko dahil maibenta ko siya sa pamamagitan no ng dress at sa live weight, at meron ding bumili sa atin no ng mga harding chicks. Gagamitin din no sa starting kit nila sa pag-aalaga ng mga Sampie native chicken. Kailangan lang natin dito no
na meron tayong marketing strategy kung paano natin maibenta yung mga manok natin sa magandang presyo. So hindi natin kailangan na baratin yung presyo natin para lang maibenta yung mga manok natin, dahil namumuhunan tayo at syempre kailangan din natin ng return on investment dito para naman mayroon tayong makita na kumikita yung ating pangkabuhayan.